Maliit lang yung bibig ko, maliit lang din ang kasya nito, ganun, o, diba? So, naisip nyo na kung ano yung size ng asawa ko. Hala siya, hala! Oh my God, umuulan na rin ng yelo sa lugar namin mga tita. Hindi kasi masyadong nagiyelo sa lugar namin, kaya pag nagiyelo, naiintriga talaga ang mga tao, ganon. Oo. So, ang lulutuin natin mga tita is French toast in creamy banana cinnamon glaze. O, diba? So, ako lang nag-iimbento ng pangalan na yun mga tita kasi nga, recipe ko din naman to. O, bakit ba? Sa sobra kasing lamig ng panahon mga tita, naisipan kong magkape kaso wala pala akong pamares. Nakita ko may lumang saging pala ako. Kaya bumili agad ako ng tinapay sa malapitang tindahan dito sa amin. Oo, kasi gagawin ko siyang French toast mga tita. So syempre, ang paggawa ng French toast is kailangan natin ng itlog mga tita. Kung wala kayong itlog, punta ka dun sa kapitbahay mo, malay mo ng itlog na yung mga manok niya, di ba? Kumuha ka lang naman ng isa lang ang gusto natin ha. So yung itlog mo na binati mga tita, lagyan mo lang siya ng vanilla. Kung wala kang vanilla, pwede namang hindi mga tita, pero masarap talaga kapag may vanilla. Oo. Tapos lagyan mo lang siya ng gatas, tapos imimix mo lang yan siya. Diyan natin idadive yung tinapay natin. Pwede mo naman yan siyang i-French toast ng buo mga tita kasi nga yung tinapay na yan is maliliit lang kaso naisipan ko maliit lang yung bibig ko, maliit lang din ang kasya nito, ganun, o, diba? So naisip nyo na kung ano yung size ng asawa ko. Hala siya, hala! Joke lang yun mga tita. Uy, masyado kayong seryoso. O, diba? Let's proceed to our main topic na mga tita ba kasi makick out tayo dito. So, ayan nga mga tita, iniinit ko na muna yung kawali ko. 200 degrees yan siya mga tita. Ang maganda kasi dito mga tita, built-in na yung temperatura sa mga gas nila. O, diba? So, 200 degrees mga tita, nilagyan ko ng butter yung fry pan ko. Tapos, nilagay ko yung tinapay ko set ng 1 minute. Tapos, pagkatapos ng 1 minute mga tita, babaliktarin ko siya. Huwag niyong piliting baliktarin mga tita kapag nilagay mo minsan, atat ka kasi minsan, diba, nabaliktarin mo na agad siya. Dapat hindi mo gagawin yun mga tita. Mag-antay ka kung gusto mo ng maganda at masarap na resulta, ganon. So, yung saging natin mga tita, hiwain lang natin siya. Oo, pang flavor natin yun siya. Tapos, binabaliktad-baliktad mo lang yung tinapay mo sa mga side by side niya. O, diba? Para masarap at balance yung pagkaprito niya. O, diba? Tapos, pag ganito na yung kulay niya, diba? Ang ganda-ganda. Crispy yan siya mga tita. Kasi Danish din yung gamit ko na tinapay. Tapos, masarap pa. O, diba? Hindi minamadali mga tita. Ang pagluluto is hindi minamadali mga tita. It will take time to have a delicious cooking, ganon, o, diba? So, yung saging natin mga tita, ganon lang din, yung piniprituhan mo ng tinapay mo, ipiprito lang din natin yung saging natin. O, walang nilagay, saging lang yan siya mga tita. Tapos, kapag luto na, lahat naman siguro marunong magprito ng saging, diba? Ilalagay mo lang yan siya sa ibabaw ng pinirito mong tinapay. Tapos, maglagay ka ulit ng butter mga tita kasi gagawin natin yung sauce natin. Ito, sobrang sarap nito mga tita, hindi mo talaga pagsisisihan ba? So, pagkalagay mo ng butter mga tita, isunod mo na yung cinnamon mo mga tita. Dapat sa butter mo inilagay ang cinnamon mga tita. Kasi kapag sinabay mo yan siya sa gatas mga tita, magla-lumps yan siya. Oo, kaya dapat sa butter talaga para matunaw siya. Tapos pagka natunaw na yung cinnamon mo, saka mo siya lagyan ng gatas at ng asukal mga tita. So, as what I've said mga tita, ikaw na ang bahala sa lasa ng niluluto mo mga tita. Actually, alam ko na yung ano nito, mga measurement mga tita kasi nga ako nagluluto, 'di ba? Pero sinadya ko lang talaga siyang hindi lagyan mga tita para matuto ka. Oo, 'di ba? Para makapag-invento ka din ng sarili mo mga tita. So yung gatas natin mga tita, dapat ini-stir mo yan siya lagi hanggang sa maluto siya, magkaramel siya mga tita. Huwag mong hayaang nakaano lang siya diyan, nakaboy lang siya dyan na hindi mo ini-stir kasi nga maglalams din yan siya. So, para maganda ang resulta, hanggang sa matapos ka, i-stir mo yan siya. So, tignan nyo mga tita, nagka-caramelize na yan siya, 'di ba? So, hanggang ganyan lang yan mga tita, wag mong pasobraan. So, 'di ba? Ang sarap-sarap niya, creamy na siya. Tapos ilalagay mo lang yan siya sa ibabaw ng tinapay mo. Yun na yung sauce niya, mga tita. Oo. So, ito, masarap na mga tita, para ka pang kumakain sa restaurant, 'di ba? Oo, mala restaurant ang resulta, ganon.
So yung mga niluluto ko mga tita, actually may mga measurement ako. Ako din yung mga idea ko din yun. Kinukunan ko na yun siya ng measurement mga tita. Kaso, ang purpose ko kasi sa video na to para matuto ka mga tita. Kasi ako kasi sa sarili ko mga tita, nagtatrabaho kasi ako sa restaurant, 'di ba? May mga measurement yung mga niluluto namin. Kaso nga lang, hindi na ako nag-e-enjoy doon sa mga niluluto namin na may mga measurement mga tita. Pagdating ko sa bahay, kinukunan ko ng idea yung mga niluluto namin, tapos gumagawa ako ng sarili ko. Ako na yung gumagawa ng sariling measurement ko mga tita. Kaya nakapagluluto ako ng sarili kong recipe, ganon. So, set natin yung camera. Tignan natin kung saang angulo maganda ako. So, now we are ready. Lights, camera, action! O, diba? Isusubo na natin yan. Tignan nyo mga tita. Ang sarap-sarap niya mga tita. At super mag-e-enjoy ka talaga. Ganon. Patok to, lalo na dun sa mga anak mo, sa mga bagets mo. Oo mga tita, magugustuhan talaga nila ito. So, thank you for watching my video mga tita. Sana may natutunan din kayo. Bye!